Hey guys! Welcome back sa aming YouTube channel. Kami po ang Legend TV, and for today's video, mag-quick tour tayo sa binili kong kotse dito sa Canada. So yun, papunta na kami ngayon sa bangko kasi may gagawin din kami. Magko-close ako ng account. So, samahan nyo kami. So yun guys, nag-snow na dito sa Calgary. So ngayong araw lang ata yung snow. Doon ako nagpa-park sa kabilang street kasi wala nang space dito sa bahay namin. So lang, quick tour lang. So baka may makuha kayong idea sa ginawa namin sa pagkuha ng kotse. So yun, buksan natin keyless entry yan, remote starter. So yan, ito yung kotse namin dito, 2009 Kia Rondo. May pa nga to, sira pa yung bumper, pero okay na din. Reliable car, 'di ba? Yan yung sabi nila, kailangan ng reliable car, di ko ma-pronounce yan. So yun, wala siyang AC pero may heater siya, yan yung importante dito heater. Pero napakainit nung summer naman. Reklamo siya ng reklamo. So anyways, yung kotse na to nabili ko sa coworker ko dati sa Subway. High school. Saka yung kotse na to sa lola niya daw to. Tapos nung medyo matanda na yung lola niya, di na nakaka-drive, binigay sa kanya. So yun, ayaw niya din to kasi nga pang matanda daw na kotse. Gusto niya yung medyo modern daw. So sabi ko, ilan yung yung mileage. So yung mileage nito dati 189 kilometers. So sabi ko yun, okay na. Nung tinanong ko siya na magkano ba benta mo, sabi niya 4,000. Sabi ko okay na. So tinawaran ko pa, sabi niya 3,500. So yun, binili ko 3,500 yung kotse. Okay na din. Ano pa ata to? Tatakbo pa hanggang siguro mga 10 years. Grabe naman, 10 years. Siguro mga 3 years. 3 to or 4 years. Kasi okay din yung niya mileage niya Hindi pa siya 200 kilometers at 200,000 kilometers. Malapit na. Tsaka ang pinaka the best ng na feature ng kotse na to ay ang gas kasi 100, sabihin natin 120 per month yung kotse. Wala din akong binabayaran na monthly na financing sa kotse na to. Insurance lang. Insurance ko 245. Tsaka yun, gasolina 120 per month. So yun lang. Diba? Yung story ng kotse na to is napaka Bakit? Diba? Dumating yung kotse dito, like nakuha namin yung kotse July. So parang hinatid siya dito sa bahay ng Sunday. So walang registry, hindi mapa-register. So pag paparegister mo pala sa registry, kailangan ng insurance. Yung pang kailangan? Insurance lang. Kailangan yung insurance para mapa-register. May mga parang document na parang deed of sale, parang ganun. Parang dun pipirma yung may-ari tsaka yung bibili na kung magkano na nabenta, kung ano yung details ng kotse. Meron na nun. So wala lang kami ng insurance. May isa pa Yun lang, yung inspection. Yung inspection nagawa ng paraan kasi certified mechanic. Oo,
may nag-check na service. mechanic dito na Kabayan. So nakuha namin agad. Pero hindi namin siya naparegister agad kasi nga wala pang insurance. Bawal siyang drivean ng Oh. walang plate. Oo. Tsaka So, walang paano- insurance. Bawal mag-drive dito ng kotse na walang insurance. Paano natin siya mapaparegister ng walang insurance tapos walang plaka papuntang registry? So ang nangyari, the next day noon, the next week noon, nung wala pa siyang insurance, humangin ng malakas dito, nagkaroon ng buhawi. Oo. Nung pinarkay niya dun sa may likod ng bahay. Doon ako nagpa-park dati sa sa likod ng bahay sa may So puno. ang nangyari na ano yung sanga, sinanga yung sanga, nalaglag sa windshield. Hindi, nabali yung sanga. Nabali yung sanga, laron sinta. So nabali yung sanga, nabagsakan yung windshield. So yung windshield nito, bago na lang yan. Hindi pa kami nakakapag-start, gumastos na kami. Pero syempre wala namang damage sa, wala namang nasaktan sa kasi nakapark siya parang parang overnight na malakas yung hangin yun. Tapos pagising namin sa umaga, wasak na yung windshield. Wasak na. Pakita mo na lang picture. Tapos binilan pa siya ng syempre pinagawan pa siya ng bagong windshield kasi hindi mo din siya mapaparegister na ganun yung itsura niya. Bawal. Kailangan siya, drivable siya, na as in safe siyang drivean. Tapos pagkatapos ng ng windshield, ang nangyari after? Wala na. Hindi, yung in-inquirean namin na insurance kasi madaming klase ng insurance dito para sa kotse. Maraming nag-offer. Maraming agent. Companies, maraming agent. Third party, mga ganun. So yung una namin so since ang tagal ng process ng pag-approve nila ng insurance, humanap kami ng ibang insurance. So nakita namin yung AMA, tapos doon na lang kami nagkumuha. So mabilis lang sila mag-process. So after talaga nung pagkabigay nung nalaglag. After talaga nung pagkabigay nung mga sa insurance, nagpunta na agad siya sa registry. So yan lang naman yung mga kwento yan lang naman yung mga bagay na kailangan nyo i-prioritize kung bibili kayo ng mga used car. Siyempre, iba pa yung inspection dyan, yung pag-inspect nyo dun sa sasakyan. Kailangan kumanap kayo ng mekaniko. Kasi hindi ako marunong sa marunong. sa kotse. Konti lang alam ko, pero mas maganda talaga may mag-i-inspect na mechanic. May bayad yan, siguro below $100 yung inspection. Magkano binayad mo? Sa kanya, sa mechanic na Kabayan, na 90 ata yun, $90 yung... So bibigyan ka niya ng form na parang yun yung kung ano yung chinek niya sa kotse mo, kung ano yung kailangan mo ipagawa, kung ano yung problema ng kotse mo. Mga ganun lang. Tapos next, diba una yung yung magdala kayo ng mechanic para i-check yung used car. Tapos kung okay na-check na, gusto mo na siyang bilhin, kuha na agad kayo ng insurance. Mabilis lang yung insurance. Wala pang isang oras, magkaka-insurance ka. Mabilis ang insurance. Hindi ko Bibilisan lang din alam ng kung ano agent. nangyari dun sa sa una namin bakit ang tagal niya mag-reply. Depende Tsaka din mas siguro. mahal sila. Mas mahal. Mahanap din kasi kami ng medyo mura. Mabilis yung AMA, tsaka mura siya sa sa Marami ding inclusion. Depende kasi sa sa tao Sitwasyon. kung magkano yung rate mo. So yung AMA sa akin, siya na yung pinakamura. So yun guys, nandito na kami sa Scotiabank. Thank you for watching. See you in our next video.